Sa pagsagip ni Mirabela sa matandang kinidnap at dinala sa kagubatan ay biglang nagbago ang takbo ng buhay niya. Ang akala niyang simpleng mamamayan lang ang matanda, yun pala ay isa itong bilyonaryo. Dinala siya nito sa syudad at tinratong parang tunay na anak na mamamahala ng lahat ng negosyo nito at binigyan ng magandang buhay. Ang akala ni Mirabela ay madali ang bagong mundo na tinatahak niya. Hindi pala, lalo pat ayaw sa kanya ng anak nitong lalaki na si Ryle na laking estates. Ang tingin sa kanya ng lalaki ay isa siyang anay na umuubos sa yaman ng pamilya ng mga ito. Ano ang gagawin ni Mirabela? Alang-alang sa magandang buhay na tinatamasa niya ngayon. Ipapaubaya na lang ba niya sa totoong anak at babalik na lang sa bundok para wala ng gulo? Umaga pa lang ay nagluluto na ng agahan si Mirabela. Pagkatapos niyang kumain ay sinukbit na niya sa braso ang baril-barilan niyang kawayan na nagawa noong nakaraang linggo na ang bala ay bato. Ito ang gagamitin niyang panguha ng mangga para may maibenta siya sa bayan. Nagsuot muna siya ng makapal na kapote para may panangga siya sa mga matutulis na damo na madadaanan niya, saka pantalon at ang luma niyang sapatos. Itinali niya muna ang itim at mahabang buhok para hindi sagabal sa kanyang muka. Paglabas niya ng bahay ay dinala na rin niya ang 3 sako na tinupi niya kagabi, saka itak na rin at matataas ang hakbang na naglalakad sa kagubatan. Napahinto bigla si Mirabela nang makarinig ng malalaking boses ng mga kalalakihan sa masukal na kagubatan. Nakaratig lupain kung saan ang kanyang maliit na bahay at malayo na itong narating niya makalipas ang ilang oras na paglalakad. Sa sobrang kuryoso niya ay dahan-dahan siyang naglalakad papalapit sa boses na naririnig niya. Nagtago siya sa malalagong damo at lumuhod, saka sumilip. Napangiwi pa siya nang mahawakan niya ang tae ng kalabaw na hindi niya namalayang nasa kanyang harapan pala. "Tawagan mo nga ang anak mo, Mr. Elorde. Kung hindi ay, dito na maaagnas ang bangkay mo," sabi ng isang lalaki. Nakaramdam ng kaba si Mirabela. Nang pagsilip niya ulit, ay nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaluhod sa damuhan. May panyo ang bunganga nito at nakatali ang 2 kamay sa likuran. Awang-awa siya nang makitang maraming pasa sa mukha ang matanda na parang pinagtulungang bugbugin. Alam niyang sa puntong ito ay hindi na makakatakas ang matanda dahil pinalibutan ito ng 6 na lalaking may mga baril. At tansya ni Mirabela, kidnap for ransom ang dahilan. Pero tingin niya sa matandang lalaki, parang hindi naman mayaman. Inalisan ng takip ang bunganga ng matanda para makapagsalita. Hindi napigilan ni Mirabela ang mapaluha nang naghahabol ng hininga ang matandang lalaki. "Kanina ko pa sinasabi na hindi ko makontak ang anak ko. Nasa ibang bansa siya kaya magkaiba ang oras nila doon kumpara dito sa atin," sagot ng matandang lalaki na halata ang takot sa tono. "Naghahanap ka lang ng dahilan para hindi mo maibigay sa amin ang hinihingi naming ransom money. 50 million lang naman yun. Sisew lang yun sa isang tulad mo," sabi ng isang lalaki na may suot na bonnet at tinutukan ng shotgun ang noo ng matanda. Nahintakutan si Mirabela. Diyos ko, parang konsensya pa niyang makasaksi siya ng patayan tapos wala siyang ginawa para makatulong. "Sobra-sobra ang hinihingi niyo at wala akong ganyang kalaking pera," reklamo ng matanda. "Huwag na tayo maglokohan, Mr. Elorde. Konting oras lang ang binibigay namin sa iyo.
Kung hindi mo makontak ang anak mo, pasensyahan na tayo, sabi ng isa pang lalaki. Saka nilapitan ang matanda at sinipa ito sa likuran at napadapa. Napapikit na lang si Mirabela sa nakita. Hindi niya maintindihan kung bakit binubuhay pa ang ganitong tao. Nang makaisip ng paraan, ay gumapang siya paalis at naghanap ng mga bato. Makalipas ang ilang minuto, ay bumalik siya sa pinagtataguan at nilagyan ng maraming bato ang kanyang kawayang baril. Kung ang mangga nga na sobrang layo at maliliit ay mahuhulog kapag natamaan nito, ito pa kayang mga ulo ng mga ito na sobrang laki, na walang laman at walang ibang alam, kundi ang gumawa ng hindi mabuti sa kapwa ang hindi matatamaan. Pumwesto ng maayos si Mirabela at itinuon ang dulo ng kawayan sa lalaking may hawak na shotgun. Sa kanya hinila ang goma na sobrang lakas upang lumipad ang bato papunta sa lalaki. Ayun, sa pool, natamaan ang noo at nawalan ng malay. Ano yun? Tanong ng isang lalaki. Nagkagulo na ang mga ito at hinanap kung saan nanggaling ang batong lumilipad. Napangisi si Mirabela. Wala palang binatbat ang dalang mga barel ng lalaking ito. Pero napangawi siya nang maisip na kapag nahanap siya ay patay talaga siya. Bago pa siya matunton ng mga ito ay pinatamaan na niya ang lahat at masaya naman siyang malaman na hinimatay ang mga ito. Kaya agad umalis sa pinagtataguan si Mirabela at tinakbo niya ang distansya nilang dalawa ng matandang lalaki. Saka pinulot ang shotgun at hinila ang kamay nito patakbo. Bilisan mong tumakbo bago pa nila tayo maabutan, Manong, sabi ni Mirabela. Nang magtama ang kanilang mga mata, ay nagkaroon ito ng pag-asa. Maraming salamat, Iha, sagot ng matandang lalaki at tinapik ang kanyang braso. Saka na ho kayo magpasalamat sa akin kapag nakaalis tayo ng buhay sa lugar na ito, sagot ni Mirabela at patuloy pa rin sa pagtakbo. Sinuong nila ang matataas na mga damo at taramdam na ni Mirabela ang hingal sa matandang lalaki, pero tumatakbo pa rin ito. Maya-maya lang ay bigla siyang napahinto nang matumba ang matandang lalaki, kaya binalikan naman niya ito at nilapitan. Hindi ko na kaya magpatuloy, Iha. Iwanan mo na lang ako rito at tatanggapin ko na lang ang kapalaran ko na dito na ako mamamatay. Naiiling na sambit ng matandang lalaki. Hindi pwede, Manong. Kailangan mong lumaban para makabalik ka ng ligtas sa pamilya mo, sagot ni Mirabela. Uhaw na ako at kahapon pa ako walang kain, reklamo ng matanda. Nang tignan ito ni Mirabela ay namumutla na at napahawak ito sa manipis na tiyan. Hahanap tayo ng makakain, Manong. Basta, patuloy lang po kayo sa pagtakbo. Huwag niyong sayangin na nilagay ko pa sa panganib ang buhay ko para matulungan kita, nakangiting sabi ni Mirabela at pinunasan ang buong muka ng matanda. Pilit naman itong ngumiti habang nakatingin sa kanya, pero nababanaag niya ang sobrang pagod sa muka nito. Tumalikod siya at kinarga ang matanda sa kanyang likuran. Hindi naman ito gaanong matangkad, kaya madadala lang niya. Hindi ko alam kung anong mabuting nagawa ko para tulungan mo ko ng ganito, sagot ng matanda. Walang ibang tutulong sa iyo rito dahil malayo na ito sa kabihasnan. Mabuti na lang napadaan ako, sagot ni Mirabela. Patuloy lang siya sa paglalakad at mahaba-haba ang kanyang nagiging hakbang. Bigla na lang siyang natuod nang marinig niyang may malalakas na hakbang siyang naririnig at hampas na mga malalagong damo. Nandiyan na sila, bulong ng matanda sa kanya. Bibilisan natin ang paglalakad, sagot ni Mirabela. Lakad-takbo ang kanyang ginawa para hindi sila maabutan ng mga taong humahabol sa kanila. Hindi niya alintana ang bigat ng matanda
sa kanyang likuran. Mas iniisip niya kung paano sila makakatakas. Sanay siya sa buhatan na mabibigat at saka malaman-laman ang kanyang katawan at nasa 6 na talampakan ang kanyang tangkad kaya kering-kering niyang dalhin ito. Parehas kasi matatangkad ang kanyang yumaong magulang kaya namanan niya lahat. Nang mapahinto sila sa malaking puno ng kahoy ay nagtago agad sila sa parang mababaw na bangin. Hanapin niyo. Alam kong hindi pa nakakalayo ang matandang yun at kung nahanap niyo ay isama niyo na rin ang kung sino mang tumulong sa kanya. Sigaw ng isang lalaki. Napamulagat ang matandang lalaki habang nakatingin sa kanya pero sinenyasan niya itong huwag mag-ingay. Hindi sila lumabas hanggat hindi nakakaalis ang mga lalaking iyon. Maya-maya lang ay nakahinga si Mirabela ng maluwag. Nang lumayo na ang mga yabag, naghanap siya ng pwedeng makain ng matandang lalaki. Kinuha niya ang nakitang 5 hinog na mangga at umakyat siya ng niyog para may mainom ito. Hindi ka ba kakain? Untag sa kanya ng matanda. Busog pa po ako, Manong. Nakangiting sagot ni Mirabela. Saan ka ba nakatira? Tanong ulit ng matanda habang kumakain ng mangga. Sa kabilang dako po nitong lugar na ito. Kung pupunta tayo doon ay babalik tayo kung saan tayo dumaan kanina. At paniguradong madadakip ka na nila. Naiileng na sagot ni Mirabela. Wala bang mga bahay banda rito? Tanong ng matanda. Wala, nasa baryo pa. Sana makapunta tayo ng bayan mamaya ng ligtas. Sagot ni Mirabela. Sana nga, sabi ng matanda. Maya-maya lang ay binalatan niya ang niyog at binutasan para mainom ng matanda ang laman. Nang makapagpahinga sila ay nag-umpisa na rin silang maglakad. Hapon na, kaya umaasa si Mirabela na sana pagsapit ng gabi ay nasa bayan na sila. Hinawakan niya palagi ang kamay ng matandang lalaki dahil matutumba ito kasi naman masyado ng mabato ang dinadaanan nila ngayon. Napahinto si Mirabela nang marinig ang lagaslas ng tubig at nakita niyang may malapad na sapa pala ang nasa harapan nila at sobrang lalim. Marami pang mga naglalakihang bato sa ibaba na kapag nahulog sila ay magkakalasog-lasog ang kanilang mga katawan. Tinignan niya ang kawayan tulay na pwede pa bang daanan pero nangingitim na ito sa sobrang katagalan. Mauuna akong maglakad para naman makita ko kung pwede pa bang madaanan ang tulay na ito. Kung hindi, maghahanap tayo ng iba, sabi ni Mirabela. Mag-iingat ka, iha. Duda ko, sira na ang tulay na yan, sagot ng matanda. Tumango naman si Mirabela. Maya-maya lang ay dahan-dahan niyang itinapak ang kanyang isang paa at humawak sa lubid para hindi matumba. Hindi naman natatakot si Mirabela sa matataas na lugar pero sa pagkakataong ito ay parang maaalis ang kaluluwa niya sa kanyang katawan dahil sa sobrang takot. Halika na, Manong, sabi ni Mirabela at iniabot ang isang kamay ng matanda. Dahan-dahan naman itong naglakad at sumunod na sa kanya. Sa gilid nila pinili na humakbang para sigurado na kapag may nasirang kawayan ay makakahawak sila agad sa lubid. Natatakot ako, iha, sagot ng matanda. Kahit ako din, Manong. Basta ang isipin mo palagi na malalampasan natin ang lahat ng ito. Huwag ka lang tumingin sa ilalim para hindi ka malulula, sabi ni Mirabela. Sana nga, sagot ng matanda at sige pa rin sa paghakbang. Napatda si Mirabela nang makarinig sila ng maraming putok ng barel sa gawin nila. Nang tumingin siya sa kanilang likuran ay nandun na ang mga humahabol sa kanila. Bilisan mo ang paghakbang, Manang. Nandito na sila, sambit ni Mirabela. Mabuti na lang nakailag silang dalawa ng matanda. Kung hindi ay talagang tatamaan sila. Naging mabilis naman ang paghakbang ni Manong. Kaya lang natatakot kasi itong mahulog sa ibaba.
kaya hindi makatakbo. Nang tumingin sila sa unahan ay malayo pa sila bago marating ang lupa. Todo pa rin ang pagpapaulan ng balas sa kanila at todo ilag pa rin ang kanilang ginawa. Hindi kasi siya makabarel dahil nakahawak siya sa lubid. Nang mapansing babarilin ang matandang lalaki, ay niyakap niya ito bigla para hindi matamaan. Maya-maya lang ay nakaramdam na lang siya ng mainit na bagay ang tumama sa kanyang dalawang binti. Dahilan para mapaluhod siya. Bakit sinalo mo ang bala para sa akin, iha? Hindi ka makakalakad niyan ngayon. May pag-aalala sa boses na saad ng matanda ay tinulungan siyang makatayo. Huwag mo na akong tulungan, Manong. Mauna ka na. Konti na lang malapit mo nang maabot ang kabilang dulo. Ako na ang bahala sa sarili ko. Bilisan mo na. Sagot ni Mirabela at napaupo. Hindi kita pwedeng iwan dito ng ganyan, sabi ng matanda. Mauna na po kayo, Manong. Susunod ako. Sige na. Sagot ni Mirabela. Tumango naman ang matandang lalaki at nagpatuloy sa paglalakad. Pero ang mga mata nito ay nakatingin pa sa kanya. Nakapagpalitan na ng putok si Mirabela. Kung nabubuhay pa ang kanyang tatay, ay magpapasalamat siya rito ng malaki. Dahil tinuruan siya nitong gumamit ng barel noong maghunting sila ng mga ligaw na hayop sa gubat. Habang nakikipagbarilan siya, ay narinig na lang niya na parang may naputol na kawayan. Kaya sa paglingon niya, ay nahulog na ang matandang lalaki. Mabuti na lang, nakakapit pa ito sa lubid. Mabuti na lang, hindi pa sumusunod sa kanila ang mga kalalakihan na tumawid ng tulay. Gumapang siya agad upang tulungan ang matanda. Binitawan niya ang kanyang hawak na shotgun. Iniabot niya ang isang kamay nito at hinila pa itaas. Napangiwi na lang si Mirabela dahil nahihirapan siyang maiangat ang matandang lalaki. Dahil putol na rin ang kawayan na kinaroroonan niya, ay idagdag pang masakit pa ang kanyang binti at hindi makatayo. Bitawan mo na ako, iha. Hindi ko na kaya. Ang sobrang pagod. Matanda na ako kaya tanggap ko na kung anong kapalaran ng naghihintay sa akin. Iligtas mo na ang sarili mo. Bata ka pa. Marami ka pang mararating sa buhay. Nakangiting sabi ng matanda. Hindi pwede, Manong. Tulungan mo ang sarili mo na makaakyat rito. Dalawa tayong makakaligtas ngayon. Sagot ni Mirabela. Nilabas ni Mirabela ang buong lakas at ibinaba ng kaunti ang katawan upang maiangat ang matandang lalaki. Inipit niya ang dalawang binte sa may lubid at hinawakan ng bewang ng matanda gamit ang kanyang dalawang kamay at hinatak ito ng mabuti pa itaas. Nakaramdam siya ng ginhawa nang makahiga ito sa kawayan. Parang mawala ng hininga si Mirabela sa kanyang ginawa. Tagaktak ng pawis ang kanyang buong muka. Nang makapagpahinga ay pinunit niya ang kanyang suot na kapote at itinalis sa kanyang dalawang binti para makalakad siya kahit na papaano. Naalarma siya bigla nang makita niyang parang dahan-dahan ng maglalakad sa tulay ang mga kalalakihan. Kaya mo pa bang maglakad, iha? Tanong ng matanda habang nakatingin sa kanya. Kakayanin. Mauna na kayo maglakad, Manong. Kailangan nasa lupa ka na bago ko pa maputol itong tulay. Nakita mo naman na papatawid na ang mga yan. Sagot ni Mirabela at itinuro ang mga kalalakihan sa may di kalayuan. Tumango naman ang matanda at tumayo na. Sa kadahan-dahan na maglakad habang nakakapit sa lubid. Maya-maya lang ay pinaulanan siya ng bala. Dahilan para maputol ang lubid na kinaroroonan niya. Mabuti na lang nakahawak siya ng mabilisan at hindi siya tuluyang nahulog sa ibaba kasama ng itak at shotgun na dala niya. Napapikit na lang si Mirabela habang napatingin sa ibaba at tumingala sa kalangitan. Nang tignan niya ang matandang lalaki ay nakatayo na ito sa lupa habang hindi mapakali na nakatingin sa kanya. Ngumiti siya rito at sumenyas na okay lang siya.
Naghahanap ng paraan si Mirabela na makaalis sa pagkakalambitin dahil umalis na ang mga kalalakihan. Baka naghanap na naman ng paraan ang mga ito na matuntun sila. Dali-dali siyang naglambitin sa mga lubid habang pinapagaan ang kanyang katawan hanggang sa makakit siya sa itaas at makapunta sa lupa. Nagpahinga muna saglit si Mirabela dahil parang umiikot na ang kanyang paningin sa sobrang pagod. Makalipas ang ilang oras ay naglalakad na sila ngayon papuntang bayan. Malapit na silang makarating kaya nakakahinga na ng maluwag si Mirabela. Nang nasa bayan na sila ay hinatid niya sa sakayan ng jeep ang matandang lalaki. Dumukot siya sa kanyang bulsa at kinuha ang perang nilagay niya kaninang umaga at binigay sa matanda. Sumakay ka na, Manong. Umaasa ako na sana makakarating ka ng syudad na ligtas. Nakangiting sabi ni Mirabela at tinapik ang balikat nito. Hindi ako aalis ngayon hanggat hindi kita naisasama. Utang ko sa iyo ang buhay ko, kaya ako naman ang magbabalik ng kabutihang loob. Hindi natin malalaman kung safe ka pa ba pagkatapos ng nangyari. Sagot ng matanda. Hindi na ako sasama sa inyo, Manong. Dito ang buhay ko. At saka, kaya ko namang ipagtanggol ang sarili ko. Sabi ni Mirabela. Sige na, pwede ka namang bumalik rito sa susunod. Basta ngayon ay sumama ka na muna sa akin. Sagot ng matanda at hinawakan ng kanyang dalawang kamay. Tumango naman si Mirabela at sabay na silang dalawa na sumakay ng jeep. Sa totoo lang ay malabong makakabalik pa siya sa kanyang bahay. Gayong hapon na at malapit ng gumabi at wala naman siyang pwedeng tulugan dito sa bayan, nakakilala o kamag-anak man lang. Tahimik sa loob ng jeep at alam niyang pasimple namang nakatingin sa kanilang dalawa ang mga pasahero. Siguro nagtataka ang mga ito kung ano ang nangyari. Bakit may tali siya sa dalawang binti at ang matanda naman ay pinagpapawisan ng sobra. Pagod na si Mirabela at gustong gusto na niyang humiga at matulog. Alam niyang ganun din ang matanda nang tignan niya. Makalipas ang ilang oras na biyahe ay narating nila ang syudad. Sakto lang naman ang pera niyang pamasahe sa dalawang tao. Nang makababa ng jeep ay naghanap agad ang matanda ng tindahan na pwedeng makatawag ito. Maya-maya lang ay naupo sila sa terminal ng bus. Sabi nito, may hihintayin lang daw na susundo sa kanila. Maya-maya lang ay may pulang kotse na huminto sa harapan nila. Bumukas ang pinto at lumabas ang driver. Anong nangyari sa inyo, sir? San ka ba nagpunta? May himig na pag-aalala na tanong ng lalaki. Mahabang kwento, Carlos. Sa bahay na lang ako magpapaliwanag. Sagot ng matanda. Inakay siya nito papasok sa likurang bahagi ng sasakyan. Ngayon, napagtanto ni Mirabela na hindi basta-basta ang matandang ito kaya kinidnap. Habang tumatakbo ang sasakyan, ay isinandig niya ang kanyang likod at ipinikit ang mga mata at hindi niya namalayang nakatulog na pala siya. Gising, iha, nandito na tayo. Narinig ni Mirabela na sabi ng matanda. Sabay yugyog sa kanyang balikat. Ibinuka niya ang kanyang mga mata, saka umayos ng upo at napatingin sa labas. Sobrang laking bahay ang kanyang nakita at malapad ang kinatitirikan nito. Sumunod na siya sa pagbaba ng matanda at ngayon lang napansin ni Mirabela na sobrang dungis pala niya. Pasensya na po, nakatulog ako sa sobrang pagod. Nakangiting sagot ni Mirabela. Okay lang, mamaya pagkatapos magamot yung sugat mo, matulog ka ng maaga. Hindi biro ang ginawa mo para sa akin, kaya mula ngayon, ito na ang magiging tirahan mo. Nakangiting sabi ng matanda habang nakatingin sa kanya. Po? Hindi makapaniwalang tanong ni Mirabela. Oo, bayad ko sa ginawa mong pagtulong sa akin. Ang lahat ng meron ako ay sa iyo. Ikaw na ang mamamahala ng kumpanya magmula ngayon.
bilang anak kong babae at tatawagin mo na akong Papa Samuel. Nakangiting sagot ng matanda. Ayaw mag-sink in sa utak ni Mirabela ang narinig. Parang nananaginip lang siya ngayon. Nagbibiro lang yata kayo, Manong, sabi ni Mirabela. Hindi ako nagbibiro, iha. Ang lahat ng sinabi ko ay totoo. Bueno, sa mga susunod na araw na lang tayo mag-uusap ng masinsinan dahil sa ngayon, kailangan muna natin ng mahabang pahinga. Sagot nito at inakbayan siya papasok ng bahay. Ang daming mga kasambahay na lumapit sa matanda at nakikiososyo kung saan ito nagpunta pero hindi ito nagpaliwanag. Bagkus, nag-utos na tumawag ng doktor para magamot ang kanyang sugat. Naisip ni Mirabela na kung ganito lang pala kadali ang magkaroon ng magandang buhay ay sana dati pa niya ginawa. Pero alam niyang may rason kung bakit nangyari ang mga ganitong bagay. Maya-maya lang ay pinagmasdan siya ng isang kasambahay upang dalhin sa isang kwarto at magbihis. Namamangha siya sa sobrang lapad at ganda ng magiging kwarto daw niya. Hindi naman siya nagpahalata para hindi na magtanong ang babae. Sabi nito, nabilisan na daw niyang magbihis dahil paparating na ang doktor. Bandang gabi ay hindi na namalayan ni Mirabela na naalis na ang bala sa kanyang binte paggising niya. Pero hindi pa siya hinayaang makatayo dahil hindi pa magaling ang sugat. Nagpapasalamat naman siyang walang kahit anong sugat na natamo ang matandang lalaki. Sa tanda nito ay wala pala itong iniindang sakit kaya walang problema ang hirap na pinagdaanan nila sa kagubatan. Dinalhan lang siya ng pagkain ng isang kasambahay sa loob ng kanyang kwarto dahil hindi pa siya pwedeng makalabas. Sinabi din nito na nagpapahinga din ang matanda sa kwarto nito. Sa mga sumunod na araw ay nakakapaglakad na si Mirabela ng paika-ika kaya lumabas na siya ng kanyang kwarto. Gumagaling na ang kanyang pakiramdam at nawala na ng paunti-unti ang kanyang pagod. Sa kabilang banda naman ay binalibag ni Ryle ang babaeng nakakandong sa kanya. Nang mabasa niya ang mensahe ng kasambahay ng papa niya na si Aling Nelda, kaya agad siyang tumayo at lumabas ng kwarto. Come back here, Ryle, tawag ni Mildred, pero parang bingi siya na hindi narinig ang babae. Nang nasa loob na siya ng kanyang shower room, ay naupo agad siya sa couch at tinawagan si Aling Nelda. Sigurado ka ba sa sinasabi mo, Nelda? Tanong ni Ryle. Opo, sir. Dumating kahapon si Sir Samuel na may dalang babae at hindi naman nagsasabi kung saan siya galing ng tinanong namin. Sagot ni Aling Nelda. Nobya ba ni Papa yung babae o hindi? Sa tingin mo, Manang? Tanong ni Ryle. Hindi naman, sir, pero nakakapagtaka kasi dahil ngayon lang nagdala ng babae rito sa mansyon si Sir Samuel. Sagot ni Aling Nelda. Okay, aasikasuhin ko lang ang lahat ng maiiwan ko rito. Saka ko uuwi. Pero sa ngayon ay ikaw na muna ang bahala dyan. Kapag may nakita kang hindi maganda sa mga kilos ng babae ay sabihan mo ko agad. Sabi ni Ryle. Sige po, sir, mag-iingat ka dyan. Sagot ni Aling Nelda. Ikaw din, at huwag mong papabayaan si Papa. Sabi ni Ryle, saka binaba ang tawag. Sinubukan ni Ryle na tawagan ng kanyang papa, pero naiinis siya dahil hindi naman ito sinasagot ang kanyang tawag. Marami ng hindi magandang bagay ang pumasok sa kanyang isipan, lalo pa sa binalita ng matanda sa kanya. Samantalang, si Mirabela naman ay nasa loob ng kanyang kwarto. Maya-maya lang ay naisipan niyang lumabas at napagbuksan niya si Manang Nelda na akmang kakatok. Tinanong niya kung ano ang kailangan ng matandang babae at sinabi naman nitong pinapunta siya ng matandang lalaki sa opisina nito sa mansyon. Tumango naman siya at sumunod rito. Umalis naman agad si Manang Nelda matapos siyang maihatid. Nakabukas naman ang pinto kaya itinulak na niya
saka pumasok sa loob. Masaya na ang bakas sa mukha ng matandang lalaki nang tignan niya ito. Nahinto ito sa pagbabasa nang makita siya. "Kamusta na ang pakiramdam mo, Iha?" tanong ni Samuel. "Okay na po ako, sir. Kahit pa ika-ika ay nakakalakad naman ako kahit papaano," sagot ni Mirabela. "Mas magandang pakinggan kung Papa na lang ang itawag mo sa akin at saka hindi ako nagbibiro sa mga sinabi ko sa'yo." Nakangiting sabi ni Samuel. Kasi po, wala po kayong anak?" tanong ni Mirabela. Nakaka-overwhelm ang mga sinabi nito at saka hindi niya kayang gawin ang mamahala ng kumpanya. Ano naman ang alam niya sa bagay na yun? "Nag-iisang lalaki lang ang anak ko, kaya lang hindi mahilig sa pagnenegosyo ang isang yun. Matigas ang ulo at saka hindi ko mapipilit sa isang bagay na hindi niya naman gustong gawin. Nasa States ngayon at ilang taon nang hindi umuwi dito." May lungkot na sagot ni Samuel. "Wala po akong alam sa pagnenegosyo, kaya baka hindi ko magampanan ng maayos ang ipapagawa niyo sa akin. High school graduate lang ako," naiiling na sabi ni Mirabela. "Nakikita ko namang matalino ka, Iha, at madali mong matutunan ang lahat. Saka ikukuha naman kita ng makakatulong sa'yo na matututunan mo ang pasikot-sikot tungkol sa negosyo," sagot ni Samuel. "Hindi ko alam ang isasagot," natatawang sabi ni Mirabela. "This is a one-time opportunity, Iha. Ito ang magiging daan para mabago ang buhay mo, okay? Magagawa mo na ang gusto mong gawin. At saka, if you want to travel around the world ay pwedeng-pwede." Nakangiting sagot ni Samuel habang nakatingin kay Mirabela. "Sige po, Papa. Susubukan ko," sabi ni Mirabela. "Great. My dream of having a daughter is happening now. Welcome to the family, Iha." Emosyonal na sagot ni Samuel at niyakap siya. Para ding maiiyak si Mirabela. Naalala niya kung gaano siya kamahal ng kanyang tatay noon at namimiss niya ang mahigpit na yakap nito. Nakakatouch naman na makita ang isang ama na nangangarap na magkaroon ng isang anak na babae. Sino siya para hindi mapagbigyan ang munting kahilingan na iyon? "Salamat po," sabi ni Mirabela. "Ipapabigay ko sa sekretarya kong si Tina ang lahat ng kailangan mo sa susunod na araw. Siya ang magiging gabay mo na matutunan ang lahat ng bagay." Masayang sambit ni Samuel at kumalas ng yakap sa kanya. Tumango naman si Mirabela. Kahit alanganin siya sa pagpayag ay ayaw naman niyang masaktan ang damdamin ng kanyang instant ama. Sa mga sumunod na araw ay nakilala ni Mirabela si Tina. Mabait naman ang babae at masayahin kaya madali silang magkasundo kaya alam niyang mapapadali ang kanyang trabaho. Binigyan siya nito ng 3 credit card na may lamang pera na magagamit daw niya iyon sa araw-araw niyang buhay dito sa syudad. Ayaw niya sanang tanggapin iyon pero galing daw iyon sa kanyang Papa Samuel. Pero sa totoo lang ay tuwan-tuwa si Mirabela sa pagbabago ng kanyang buhay. Ni sa hinagip ay hindi niya pinangarap ang maging ganito. Pero ito na siya kaya kailangan niyang panindigan ang pagpayag. Binigyan din siya ni Tina ng isang laptop at tambak na mga papel para pag-aralan daw niya. Tungkol daw ang mga ito sa business matters and strategy. Napangiwi na lang si Mirabela habang nakatingin kay Tina na napahalakhak. Mapapasabak ang utak niya ngayon. Sa bagay, masipag naman siyang mag-aral noon kaya walang problema. Ilang taon na rin siyang hindi nakakapagbasa. Nakakatawa nga dahil si Papa Samuel may tiwala sa kanya pero siya itong walang bilib sa kanyang sarili. Normal naman ang makaramdam ng kaba at takot na ayaw niyang mapahiya dahil madadamay ang kumpanya at ang may-ari. Ang dami nilang napag-usapan na dalawa ni Tina. May sinabi pa ito sa kanya na kapag daw natapos niyang basahin ang binigay nito sa kanya at matutunan ay ilibre siya nito ng travel abroad at silang dalawa ang magkasama. Masyado namang tempting ang offer
kaya pinag-igihan niya. Ang galing nga ng babae na magpaliwanag, kaya mas bagay ito mamahala ng kumpanya kumpara sa kanya. Taga-timpla lang ng kape ang nararapat niyang gampanan. Maya-maya lang ay nagpaalam na si Tina ng bandang hapon. Magkikita na lang daw sila sa susunod. Doon sa kumpanya, kapag naipakilala na siya ng papa niya, bigla namang kinabahan si Mirabela. Napapikit na lang siya ng maisip kung ano ba itong napasok niyang bagong buhay. Nang makaramdam ng gutom, si Mirabela ay naisipan niyang lumabas ng kwarto at dumiretso sa kusina. Nadatnan naman niya si Manang Nelda na may hinuhugasan. "Anong gusto mong kainin, ma'am?" tanong ni Manang Nelda. "Nako, Mirabela na lang po ang itawag niyo sa akin kasi hindi naman po ako kasali sa amo niyo rito. Ako na po ang bahalang maghahanda ng kakainin ko, Manang," sagot ni Mirabela habang nakangiti. "Sige, nasabi naman sa aming lahat ni Sir Samuel, kaya naiintindihan namin ang pagnanais niyong magkaroon ng anak na babae. Alam naman natin na masyadong passionate ang babaeng anak pagdating sa ama nila. Nalulungkot kasi palagi si Sir Samuel magmula noong nangibang bansa na ang anak niyang si Ryle. Matigas kasi ang puso ng batang iyon at palagi silang nag-aaway." Naiiling na sabi ni Manang Nelda. "Wala naman ako sa lugar para i-judge ang lalaking iyon, pero dapat bigyan ng halaga ang magulang habang nariyan pa, kasi nakakalungkot kapag sakalang ma-realize na mahal pala kapag nawala na ito," sagot ni Mirabela na halatang nalulungkot. "Oo nga pero wala naman din ako sa lugar para manghimasok sa kanilang mag-ama," sabi ni Manang Nelda. "Sabagay, pero kumain na ba si Papa?" tanong ni Mirabela. Kumuha siya ng 2 slice ng sandwich, saka nilagyan ito ng palaman. Nagtakal din siya ng juice sa isang baso, saka naupo sa mesa. "Oo, hindi ka na namin inistorbo dahil may ginagawa ka raw kasama ng kanyang sekretarya," sagot ni Manang Nelda. "May diniskas lang si Tina sa akin. Sige na, Manang, magpahinga na po kayo at ako na ang bahala sa mga iba pang gagawin dito sa kusina," sagot ni Mirabela. "Naku, salamat. Kailangan ko na talagang iunat itong likod ko dahil sumasakit na," sabi ni Manang Nelda. Tumango naman si Mirabela sa sinabi ng matandang babae. Nang maubos niya ang kinain na tinapay, ay kumain na rin siya ng kanin para mamaya ay matutulog na siya agad. Nagtimpla siya ng gatas para kay Papa Samuel at nag-slice din siya ng iba't ibang prutas na nakita niya sa fridge. Saka dinala niya ito sa kwarto ng matanda. Kumatok siya ng isang beses at may nagbukas naman agad ng pinto. "Ikaw pala yan, Mirabela. Halika, pasok ka," nakangiting sabi ni Papa Samuel at niluwagan ang bukas ng pinto. "Dinalhan lang kita ng gatas at slice ng mga prutas, Papa. Pampalakas ng katawan para makapag-asawa ka pa ulit," nakangising sagot ni Mirabela at pumasok sa loob. "Alam mo, Iha, hindi ko na naiisip ang pag-aasawa ulit dahil baka konsumisyon ang aabutin ko. Hindi naman tayo pangit at meron namang nagpapahaging pero hindi ako nagpapadala kasi naman matanda na ako para makapagrelasyon pa ulit. Baka matuluyan na ako kapag nadagdagan pa ang stress ko dahil sa anak kong lalaki," natatawang sabi ni Papa Samuel. Inilapag na ni Mirabela ang dala niya sa maliit na mesa ng matanda. "Inumin mo muna itong gatas, Papa," sagot ni Mirabela at binigay sa matanda ang baso ng gatas. "Thank you. Alam mo bang walang gumawa ng ganito sa akin dati? Wala ni isang nagtimpla ng gatas. Ngayon pa lang," nakangiting sabi ni Papa Samuel. Naupo na ito sa kama at nagsimula ng uminom. Napatingin naman si Mirabela sa buong kwarto. Sobrang laki pero walang kahit anong disenyo. Iba pala talaga ang hilig ng lalaki at babae. At naging curious naman siya kung ano nga ba talaga ang ugali ng Ryle na iyon. Gayong natiis nito ang ama ng ilang taon na hindi nakikita.
Mahilig akong ipagtimpla ang tatay ko noon ng gatas sa gabi. Sinubukan kong gawin sa inyo, baka papatok. Natatawang sagot ni Mirabela at binigay sa matanda ang isang platong prutas. Sobra kong na-appreciate ang kabutihan na ginawa mo para sa akin. Walang-wala ito kumpara doon sa nasa bundok pa tayo. Nakangiting sabi ni Papa Samuel. Walang anuman, Papa. Ang importante, nakaligtas tayong dalawa. Sagot ni Mirabela. Oo nga, mabuti na lang napadpad ka doon at tinulungan ako. Kung hindi, wala na talaga akong pag-asa na makatakas. Kaya deserve mo ang magandang buhay na tinatamasa mo ngayon. Nakangiting sabi ni Papa Samuel at tinapik siya sa braso. Maraming salamat, Papa. Nagkaroon ako ng pamilya sa pamamagitan mo. Nakakalungkot kasi ang mamuhay ng mag-isa. Sagot ni Mirabela. Hindi ka na mag-iisa magmula ngayon, sabi ni Papa Samuel at niyakap siya. Nang maubos ng matanda ang isang basong gatas at ang prutas, ay lumabas na siya ng kwarto, bit-bit ang baso at plato na walang laman. Matutulog na rin siya ngayon dahil wala naman siyang ibang gagawin at saka bukas na lang siya mag-uumpisang magbasa. Sa mga sumunod na linggo ay unti-unti nang natututunan ni Mirabela ang mga bagay-bagay at nababasa na niya lahat ang nakatambak na mga papel na binigay sa kanya ni Tina. Nakakadrain ng utak pero masaya naman siyang malaman na sa loob ng maraming taon ay gumagana pa pala ang kanyang utak. Sa sobrang lungkot niya sa pagkawala ng kanyang magulang nang sabay ay hindi na siya halos umaalis ng bahay. Ni ang maghanap ng trabaho sa bayan ay hindi na niya ginawa. Nakukontento na lang siya sa mga prutas sa kagubatan na pwedeng ibenta sa bayan para magkapera. 3 buwan na ang nakalipas pero ramdam pa rin ni Mirabela na parang nakalutang siya sa alapaap sa nalalapit niyang pagsabak bilang anak ni Samuel Elorde na mamahala ng kumpanya ng matandang lalaki at kinakabahan na siya nang maisip na ipapakilala siya sa mga empleyado at mga board of directors. Umaasa siya na sana maayos niyang magampanan ang kanyang trabaho at hindi siya pangunahan ng kaba. Kinabukasan, 6:00 pa lang ng umaga ay gising na ang diwa ni Mirabela. Hindi siya maayos na nakatulog kagabi dahil ngayon ang araw napapasok na siya sa opisina. Kabadong-kabado siya at parang gusto na niyang umatras at bumalik ng bundok. Tingin niya, doon siya nababagay at hindi sa lugar na ito. Katatapos lang niyang maligo pero hindi pa muna siya lumabas ng kanyang kwarto. Nakabihis na siya ng pang-opisinang damit na si Tina ang nag-provide para sa kanya. Maya-maya lang ay nakarinig na siya ng katok sa pinto ng kanyang kwarto. Are you ready, Iha? Nakangiting tanong ni Papa Samuel. Hindi po, Papa. Parang gusto nang kumawala ng puso ko sa dibdib sa sobrang kaba. Hindi nga ako nakatulog ng maayos. Natatawang sagot ni Mirabela. Everything will be alright. Hindi mo naman kailangan maging sobrang magaling para magustuhan ka nilang lahat. Basta kung ano ka at ano ang maibibigay mo ay iyon lang. Sagot ni Papa Samuel. Maya-maya lang ay sabay na silang lumabas ng mansyon at pumasok ng kotse. Pagdating nila sa kumpanya ay wala pang masyadong empleyado dahil maaga pa naman. Nagpaalam muna saglit ang kanyang papa na may pupuntahan lang at babalik mamaya. Mabuti na lang, sinundo agad siya ni Tina at dinala sa opisina. Kailan pa mag-uumpisa ang duty rito, Tina? Tanong ni Mirabela. 8:00. Konti na lang ang hihintayin mo. Relax ka lang muna. Pati ako natitense sa ginagawa mo eh. Natatawang sagot ni Tina at binigyan siya ng tubig. Mas mararamdaman mo ang sobrang kaba kapag ikaw ang nasa posisyon ko. Sinasabi ko sa'yo. Sabi ni Mirabela at naupo sa bakanting upuan. Alam ko, empleyado naman ang mga yan dito at hindi mo kailangan matakot sa kanila. Sa umpisa lang naman kasi yan mahirap. Kapag nagtagal ay masasanay ka rin.
Nakangiting sagot ni Tina at tinapik ang kanyang balikat. Nang mag-alas 8 ay sabay na silang dalawa ni Tina na lumabas ng opisina dahil tumawag na ang papa niya na nasa ground floor na ang lahat ng mga empleyadong naghihintay sa pagdating niya. Huminga muna ng malalim si Mirabela at tahimik lang sa tabi ni Tina habang nakasakay sila ng elevator pababa. Makalipas ang ilang minuto ay dahan-dahan na silang naglalakad papalapit sa mga empleyado. Pumwesto siya sa may gilid at hinintay si Papa Samuel na ipatawag siya. Ang dami pa nitong sinasabi pero hindi na niya naintindihan ang iba dahil mas pinagtutuunan niya ng pansin ang kanyang sarili. Pinagpapawisan na siya at nag-umpisa ng kabahan. Namalayan na lang niyang tinawag na ang kanyang pangalan at pinapunta siya sa gitna. Dahan-dahan namang naglakad si Mirabela papalapit sa kanyang papa at tumayo sa tabi nito. Habang nakatingin siya sa buong paligid, ay napansin niyang lahat ng mga atensyon ay nasa kanya lang, kaya parang lulubog sa kinatatayuan niya si Mirabela. Pero nagawa pa rin niyang magpakilala sa kanyang sarili at masaya naman siyang malaman na welcome naman siya sa lahat ng empleyado. Pagkatapos niya sa mga empleyado, ay pumunta naman sila sa loob ng meeting room upang makaharap ang mga board of directors. Napanguwi naman siya nang marinig sa mga ito na paano niya magagampanan ang kanyang pamamahala rito sa kumpanya kung ngayon lang siya nagpakita. Sa itsura pa lang daw niyang ito ay hindi na niya kaya. Mas maigi na lang daw na mag-umpisa muna siya na maging empleyado. Napakagatlabi na lang si Mirabela at nanliit sa kanyang sarili. Hindi niya napaghandaan ang ganitong senaryo pero mas pinili niyang ngumiti na lang at sinabi sa mga ito na bigyan lang siya ng chance na kapag hindi niya nagawa ng maayos ang kanyang trabaho ay siya na ang sisipa sa kanyang sarili palabas ng building. Masama pa ang naging tingin ng matandang lalaki na may balbas sa kanya. Hindi na lang pinansin ni Mirabela, bagkus nauna pa siyang lumabas ng meeting room pagkatapos ng pag-uusap nila. Hindi niya pinansin na nakasunod na pala ang kanyang papa pagpasok niya ng opisina. It's normal that they question your capabilities, but you have to show them na kaya mong gampanan ang lahat ng ito. Well, kahit anong gawin nila ay wala silang magagawa since I own this place. Nakangiting sabi ni Papa Samuel. Napabuntong hininga na lang si Mirabela at naupo sa swivel chair habang nakatingin sa matandang lalaki. Hindi ko alam kung magagawa ko pa ng maayos ang trabaho ko kung ganun ang naging komento nila sa akin, Papa. Kaya ngayon pa lang ay hihingi na ako ng tawad sa inyo. Naiiling na sagot ni Mirabela. Didn't disappoint me, Iha. Hindi ako makapagpahinga ng maayos sa bahay kapag alam ko nagsa-self-pity ka. Hindi kita ilalagay sa posisyong ito kung hindi mo kaya. Nakangiting sabi ni Papa Samuel. Bakit hindi na lang pala si Ryle? Tawagan niyo siya at pauwiin rito. Tanong ni Mirabela. Hindi siya mahilig sa business, Iha. Sinabi ko na yun sa'yo. At saka, hindi naman pwedeng kukuha lang ako ng kahit sino dyan at ilalagay ko dito. Napabuntong hiningang sagot ni Papa Samuel. Ano ang pinagkaiba ko sa mga yun, Papa? Hindi naman tayo magkadugo, pero bakit ako nandito ngayon? Sabi ni Mirabela. Huwag mong questionin kung bakit kita nilagay sa ganitong posisyon. I have to go, sa bahay na tayo mag-usap dahil oras ng trabaho ngayon. Paalam ni Papa Samuel at lumabas ng opisina. Napatingin na lang sa kawalan si Mirabela at tinignan ang nakatambak na trabaho na nasa kanyang harapan. Napanguwi pa siya nang maisip na unang araw niya sa pagpasok ay nakatambak na naman ang gagawin niya. Sa mga sumunod na araw ay nasanay na si Mirabela sa daily routine ng buhay niya. Bahay at opisina lang. Hindi pa niya kasi nalilibot ang buong syudad kaya hindi pa niya memoryado ang pasikot-sikot. Kaya hindi pa niya gusto ang gumala. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, ay may hindi sila inaasahang bisita na dumating. So, totoo pala ang balitang nakarating sa akin.
Na nagpapatira ka ng ibang tao sa bahay na ito, Papa? Sabi ng isang boses. Kaya agad napalingon si Mirabela sa bandang pinto ng kusina at nakita niya ang lalaking nakasandig sa hamba habang nakatingin sa kanya ng masama. Hindi man lang natinag si Mirabela sa titig ng lalaki. Tinignan naman niya ito ng pailalim. Ito pala si Ryle, may karapatan namang mag-inarte dahil may itsura naman pala. Umuwi ka lang ba para sabihin yan? Napakabastos mo namang anak para hindi mo ako magawang kamustahin? Tanong ni Papa Samuel. Sa tingin mo kung wala akong concern sa iyo ay iiwanan ko ang trabaho ko doon sa States para lang umuwi rito? Sagot ni Ryle. So naging kasalanan ko pa na umuwi ka? Bakit tinawagan ba kita? Nasaan ko noong panahong kailangan kita? Nakidnap ako at dinala sa malayong kagubatan. Tawag ako ng tawag sa iyo pero hindi mo sinasagot ang tawag ko na iyon. Kaya ngayon tatanungin kita. Anak nga ba talaga kita? Mas pinili mo pang magpakasasa sa kandungan ng mga babae mo kaysa ang samahan ako rito. Puno ng hinanakit na sabi ni Papa Samuel. Hindi nakaimik si Ryle sa sinabi ng papa nito habang si Mirabela naman ay tahimik lang na nakamasid sa dalawa habang dahan-dahan na kumakain pero ramdam niyang ayaw talaga sa kanya ng lalaking ito. Nagagalit ka na sa akin ngayon dahil may iba ka ng itinuturing na anak? Sa tingin mo hindi uubusin ng babaeng ito ang yaman na meron ka? Sinasabi ko sa iyo, Papa, pagsisisihan mo ang desisyon mo sa buhay. Parang anay lang ang babaeng ito na unti-unting sisira ng pamilya natin. Sagot ni Ryle. Napangiwi na lang si Mirabela. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matatanggap ang ganitong judgment tungkol sa kanyang pagkatao. Pero hindi naman siya apektado dahil hindi naman totoo. Watch your words, Ryle. Wala ka talagang respeto. Dito pa talaga sa hapagkainan. Gigil na sa galit, naasik ni Papa Samuel sa anak. Walang pasabing umalis ng kusina si Ryle at nag-iwan pa ng masamang tingin sa kanya. Napabuntong hininga na lang si Mirabela at napainom ng tubig. Hindi naman niya ginusto ito at saka ang matandang ito lang naman ang nagpupumilit na dito siya titira at pamahalaan ang kumpanya. Kung hindi lang si Mirabela naaawa ay umpisa pa lang umalis na siya. Pagkatapos nilang kumain ay humingi ng tawad si Papa Samuel sa naging asta ni Ryle kanina. Okay lang naman sa kanya dahil naiintindihan naman niya na magiging ganon ang reaksyon ng binata. Nang matapos niyang mahugasan ang pinagkainan nilang dalawa ng matanda ay nagpaalam siyang papasok na sa kanyang kwarto. Pero bago pa siya makapasok sa loob ay hinarang na siya ni Ryle. Hinila siya nito papunta sa terrace dahil mag-uusap daw silang dalawa. Let me go. Ano ba? Nasasaktan ako sa hawak mo. Asik ni Mirabela at inalis ang kamay sa higpit ng hawak ng binata. Talagang masasaktan ka kapag hindi mo sinabi sa akin ang totoo. Sagot ni Ryle at nanlalaki ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Teka nga lang, ano ba yung pinagsasabi mo ha? Anong totoo? Nakakunot noong tanong ni Mirabela. Plano mong ubusin ang yaman ni Papa? Sagot ni Ryle na may halong inis. Talaga? You're accusing me without evidence? Yung papa mo ang nagdala sa akin rito at nagpupamilit siyang isama ko pagkatapos ko siyang maligtas. At saka, gusto kong malaman mo na wala akong planong ubusin ang yaman ng pamilya mo. Loko-loko ka. May jet lag ka pa yata. Kung ano na lang ang pumapasok dyan sa kokote mo. Sabi ni Mirabela at napangisi. Don't mock at me, woman. Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Magkano ang kailangan mong pera para umalis ka lang rito sa mansyon? Tanong ni Ryle. Hindi ko kailangan ng pera. Matigas na sagot ni Mirabela. Talaga? Mukha ka namang pera. Hindi ka naman magstay rito kung hindi ka nag-a-after sa yaman namin. Nakangising sabi ni Ryle. Mirabela didn't get offended dahil hindi naman totoo ang lahat ng paratang ni Ryle sa kanya. Gusto na niyang magpahinga dahil may trabaho pa siya bukas pero walang plano si Ryle na lubayan siya. Napaatras pa siya
Nang dahan-dahan itong lumapit sa kanya, kaya wala siyang choice, kundi napahawak sa gitnang bahagi ng katawan nito. Nakita niya talaga kung paano nanlaki ang mga mata ni Ryle sa kanyang ginawa. "What are you doing, woman? Bitawan mo ang harapan ko." Nareklamo ni Ryle. "Bibitawan ko lang ito kung hahayaan mo na ako at huwag ka nang lumapit pa sa akin. Kung hindi ay, pipigain ko ito ng sobrang lakas. I can assure you na hindi ka na magkakaanak pa kahit na kailan kapag itong itlog mo ang napisana." Sagot ni Mirabela. Kahit na ang totoo ay sobrang tense niya sa kanyang nagawa. Bakit ba naman kasi ito pa ang kanyang nahawakan? "Okay, fine. Bitawan mo na. Baka mapiga mo nga ng tuluyan." Natataranta ng sabi ni Ryle. "Ito lang pala magpapakalma sa'yo. Paano kung pigain ko na lang ito ngayon para makaganti ako sa mga masasakit na salita na binato mo sa akin?" Pero mas pinili ni Mirabela na bitawan at nagmamadaling umalis sa harapan ng lalaki. Dumiretso siya sa kanyang kwarto at nilak ang pinto. Saka naupo sa kama. Namumula siyang nakahawak sa kanyang dibdib sa sobrang kaba. Buti na lang, hindi iyong nasa itaas ang kanyang nahawakan. Kung hindi, disgrasya aabutin niya. Natulog na siya agad bago pa mapunta sa kung saan ang kanyang isip. Kinabukasan ay maagang gumising si Mirabela. Naligo siya agad at umalis ng mansyon dahil ayaw niya magpang-abot silang dalawa ni Ryle. Dahil kahit saang anggulo tignan ay ayaw niyang makita ang pagmumuka ng lalaki dahil masisira lang ang araw niya. Habang si Ryle naman ay nasa loob pa ng kanyang kwarto, hindi niya makalimutan ang ginawa ng babaeng iyon kagabi. Muntik na siyang mawala ng kaligayahan dahil sa ginawa nito. Nang mag-alas 8 ng umaga ay lumabas na siya ng kanyang kwarto dahil nakaramdam na siya ng gutom. Pumasok siya sa kusina at si Manang Nelda ang kanyang nadatnan sa loob. "Magandang umaga, sir." Nakangiting bate ni Manang Nelda. "Ganun din sa'yo, Manang. Nasaan si Papa?" Tanong ni Ryle. Katatapos lang niyang kumain at nagmamadaling umalis dahil may usapan sila ng kanyang barkada na maglalaro daw ng golf. Sagot ni Manang Nelda. "Okay, hindi ba siya pumasok sa kumpanya?" Tanong ni Ryle. "Hindi na." Sagot ni Manang. "Anong hindi na? Anong ibig mong sabihin, Manang?" Naguguluhan tanong ni Ryle. "Bumaba na sa pwesto ang papa mo at si Mirabela na ang pinalit." Sagot ni Manang. "Ano? Pero bakit?" Gulat na tanong ni Ryle. Kaya pala tahimik lang ang babaeng iyon pagdating niya dahil hawak na pala nito sa leeg ang papa niya. Siguro, pinilit nito ang ama niya na bumitaw sa pwesto para ito ang papalit. Magtutuos silang dalawa. Hindi siya titigil hanggat hindi niya napapaalis ang babaeng iyon sa poder nila. "Hindi ko alam, sir. Ang mabuti mong gawin, kausapin mo ang papa mo para maliwanagan ka." Sagot ni Manang Nelda. Tumango naman siya at sinabi ritong kakain siya at pupunta ng kumpanya. Gusto niyang ipamukha sa babaeng iyon na siya lang ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng meron ang papa niya at hindi nararapat sa kayamanan nila ang isang outsider na gaya ni Mirabela. Nagngingit-ngit siya sa galit nang maisip ang itsura ng babaeng iyon. Samantalang si Mirabela naman ay nagising nang marinig niyang may nagbukas ng pinto ng opisina. Umayos siya ng upo at napasandig sa swivel chair. "Good morning, Tina." Bati niya sa babae sa paos na boses. Nakatulog pala siya ulit habang nakaupo. "Ano bang ginagawa mo kagabi? Bakit kinulang ka sa tulog?" Tanong ni Tina at lumapit sa table nito. "Wala naman. Maaga lang ako nagising." Sagot ni Mirabela. "Kaya pala, hindi mo naririnig ang tawag ko kasi tulog na tulog ka. Nilak mo kasi ang pinto kaya hindi ako makapasok. Buti na lang, nadala ko ang duplicate ko nitong office." Sabi ni Tina. "Sorry, may schedule ba ako ngayon?"
Tanong ni Mirabella. Meron. Isa lang naman kay Mr. Lagdameo. Kailangan sa atin siya mag-invest kaysa maunahan tayo ng iba. You need to convince him na ipareserve ko na ang meeting place niyong dalawa. Sagot ni Tina. Okay, anong oras kami magkikita? Tanong ni Mirabella. Mga 10:00 ng umaga, pero kailangan mauna ka sa kanya sa pagpunta doon. Hindi ko pa na-meet sa personal si Mr. Lagdameo, pero base sa narinig ko, masyado daw itong strict. Kailangan on time ang gustong makipag-usap sa kanya. Sagot ni Tina. Tumango naman siya at agad na patingin sa kanyang relong pambisig. 9:00 na. May ilang minuto pa siya para mag-retouch. Samahan mo ko, Tina. Ilista mo ang mga bagay na mapag-uusapan namin at saka hindi pa ako sanay na makiharap sa mga taong mataas ang antas ng pamumuhay sa lipunan. Baka magkamali ako. Sabi ni Mirabella. Sige, sang-ayon ni Tina at naunang lumabas ng opisina. Maya-maya lang ay lulan na sila ng sasakyan papunta sa restaurant na kung saan sila magkikita ni Mr. Lagdameo. Makalipas ang ilang oras ay nasa loob na sila at sa mismong table habang hinihintay ang lalaki. Nandito na siya, bulong ni Tina. Kaya agad tumayo si Mirabella at ngumiti sa may edad na lalaking papalapit. Ang lapad din ang naging ngiti nito, pero bigla na lang siyang natigilan nang nakatitig ito sa kanyang bandang dibdib. Ang akala ko ay si Mr. Samuel Elorde ang kikitain ko rito, pero mas sobra pa pala sa expectations ko. Nakangiting sabi ni Mr. Lagdameo. Napailing na lang si Mirabella. May nararamdaman siyang bad vibes sa lalaking kaharap, pero tatahimik na lang muna siya ngayon dahil may kailangan siya rito. Ako na ang in charge ngayon sa kumpanya, Mr. Lagdameo, pero kung gusto mong makausap si Papa ay pwede naman. Nakangiting sagot ni Mirabella. Okay, matagal ko nang nakilala ang pagkatao ni Mr. Olorde bilang magaling na negosyante. Pero ngayon ko lang alam na may maganda pala siyang anak na babae. Sabi ni Mr. Lagdameo at inabot ang kanyang kanang kamay at hinalikan. Pasekreto naman silang nagkatinginan na dalawa ni Tina. Nag-uusap ang kanilang mga mata na sila lang ang nagkaintindihan. Have a seat, Mr. Lagdameo. Interrupt ni Tina. Okay, sagot ni Mr. Lagdameo at humila ng upuan, pero ang tingin ay nasa kanya lang. Let's get straight to the point, Mr. Lagdameo. Alam mo naman siguro kung para saan ang pagkikita nating ito. Seryosong sabi ni Mirabella. Bibilisan na niya dahil gusto na niyang makaalis sa harapan ng lalaking ito. Maya-maya lang ay hinawakan ng may edad na lalaki ang kanyang kamay at pinisil ito sa kahinimas-himas. Parang nagtayuan ang lahat ng balahibo sa katawan ni Mirabella. Gusto niyang manuntok pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Kahit hindi mo hilingin, ibibigay ko. Pero sa isang kondisyon. Samahan mo ko ng isang gabi lang. Tapos na ang problema. You can have my whole company's investment. Nakangising sagot ni Mr. Lagdameo. Hindi pwede ang ganyan, Mr. Lagdameo. Nandito ako para sa business. Hindi para sa kung ano ang iniisip mo. Sabi ni Mirabella at hinil ang kanyang kamay. Nagbitaw lang ng nakakalokong ngiti ang lalaki at kinindatan siya. Okay, pag-isipan mo muna kung gaano kalaki ang mawawala sa'yo kapag hindi ka pumayag. Pero kapag nabago ang isip mo ay tawagan mo lang ako. Nakangiting sabi ni Mr. Lagdameo at nilapag ang calling card nito sa mesa. Saka umalis na walang paalam. Napahilamos na lang sa muka si Mirabella sa sobrang inis. Hindi na niya alam kung ano ang gagawin sa lalaking iyon. Hindi naman pwedeng pumayag siya agad para na ring isinanla niya ang kanyang sarili kay Satanas. Paano na? Baka tumawag yun kay Papa at magsumbong. Ayokong ma-disappoint siya sa akin. Naiiling na tanong ni Mirabella.
Seriously? Iyan pa rin ang iniisip mo? Manyak ang lalaking yun. Kitang-kita naman na may kasamang motibo. Titig pa lang sa'yo parang ulam ka na gustong tikman. Hindi siya kawalan sa kumpanya, Diyos ko. Sagot ni Tina at pinanlakihan siya ng mata. Oo nga, nakakatakot. Napabuntong hininga, nasabi ni Mirabela. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na sila sa kumpanya at may di inaasahan siyang bisita pagpasok niya sa opisina. Nakadikwatro pa itong nakaupo sa couch at nakaismed habang nakatingin sa kanya. Anong pakiramdam na maging isang chief executive officer in just one snap? Langit bang pakiramdam? Ang kapal din ng apog mo. Ang saya-saya mo na maranasan ng karangyaan na hindi mo pinaghirapan. Sagot ni Ryle at nakatiim ang bagang habang nakatingin sa kanya. Napailing na lang si Mirabela at napasindig sa gilid ng mesa. Alam mo, kung wala kang matinong sasabihin, ay tumahimik ka na lang. Kung gusto mo ng away, hintayin mo kung makauwi ng mansyon. Be professional naman, dahil oras ngayon ng trabaho. Naiiling na sabi ni Mirabela. Bad trip siya ngayon dahil sa nangyari sa pagkikita nila ni Mr. Lagdameo. Tapos dadagdagan pa talaga ng mokong na ito. Aba, ayaw niya magka-heart attack. Wala kang pakialam kahit kailan ko gustong pumunta rito. Kung iisipin mabuti, isa akong ilorde. Kaya ako ang may mas karapatan sa lahat ng ito. Sagot ni Ryle. Alam ko, hindi ka naman inaagawan. Kung tinanggap mo lang ang alok ni Papa mo ay hindi ka magiging ganyan ngayon. Gusto kong sabihin sa'yo na hindi na bumabata ang ama mo. Kaya kung may konti pang awa na natitira dyan sa puso mo para sa kanya, ay hayaan mo siya magpahinga ng walang inaalalang trabaho. Kuha mo ba? And I dare you. Gawin mong priority ang negosyo na meron ng daddy mo. Ako na ang kusang aalis sa kumpanyang ito at sa mansyon niyo. Sabi ni Mirabela at dinuro ang lalaki. Maya-maya lang ay lumabas na ng opisina si Ryle na walang masabi. Kaya napaupo na lang si Mirabela sa couch at napahilot sa kanyang sentido. Naisip niya na kapag nagtagal pa siya sa buhay ng mag-ama ay hindi siya matatahimik. Ni minsan ay hindi niya pinangarap na maging ganito ang buhay niya. Kung ganito naman kagulo ay di bali na lang. Sa kabilang banda naman ay papauwi na ng mansyon si Ryle. Wala siya sa mood, gumala ngayon. Kaya magpahinga siya ng maaga. Kahit anong gawin niyang pag-iisip ay wala talaga sa negosyo ang puso niya. At hindi naman niya pwedeng pilitin ang sarili para sundin ang dare ng babaeng iyon. Pero ayaw naman niyang mapunta rito ang yaman nila. Bigyan mo ng peace of mind si Mirabela. Please lang. Sabi ng papa niya pagpasok niya ng gate. Nagsumbong na pala siya sa'yo. Ang bilis namang nakarating ng balita sa'yo, papa. Alam mo, sa totoo lang, masama ang loob ko sa ginawa mo. Binigay mo ang pamamahala ng kumpanya sa babaeng iyon nang hindi sa nasabi sa akin. Anak mo ba talaga ako o ampun lang? Tanong ni Ryle. Ilang beses ko nang sinabi sa'yo na darating ang panahon na ikaw na ang papalit sa akin dahil tumatanda na ako. Pero palaging hindi ang naging sagot mo dahil ang rason mo, mas masaya ka kapag nasusunod mo ang gusto mong gawin. Tama? Kaya hindi mo ko masisisi kung binigay ko iyon sa iba na willing. Wala ka naman pakialam sa akin eh. Amo ba talaga ang turing mo sa akin o ibang tao? Sagot ng papa niya. Natahimik bigla si Ryle at wala siyang masabi pa. Ni minsan, hindi niya sinunod ang gusto ng papa niya para sa kanya dahil hindi naman siya nito pinipilit sa isang bagay na hindi niya gusto. Instead, hinayaan siya nitong pumunta ng States para sa dream work na gusto niya, ang maging isang architect. Bandang hapon ay lumabas siya sa kanyang lungga dahil narinig niya ang tunog ng kotse na dumating. Alam niyang kay Mirabela iyon. Nakita niyang dumiretso ang babae sa kusina. Siguro, kakain na ang mga ito. Kaya bumalik siya sa kanyang kwarto.
dahil wala siyang balak makasabay ang babae sa hapunan. Nakatulog na lang siya sa sobrang inis. Pero nang makaramdam ng gutom, ay lumabas na siya. Sakto namang papalabas ng kwarto ng papa niya, si Mirabela. "Anong ginagawa mo sa loob ng kwarto ni Papa?" tanong ni Ryle. "Hinatiran ko lang siya ng gatas at prutas." Malumanay na sagot ni Mirabela. "Para saan? Hindi niya kailangan ng mga yan. At saka, gusto ko lang sabihin sa'yo na ihinto mo na ang pagpunta sa loob ng kwarto ni Papa. Hindi magandang tignan," sabi ni Ryle. "Talaga? Sa lahat nandito, ikaw lang yung may makitid na pag-iisip at sobrang dumi ng utak. Alam mo, kung ako sa'yo, tigilan mo na yung mga masasama at masasakit na salita na binabato mo sa akin. Kung hindi, bubutasin ko yung gilid mo. Kung ang kumidnap nga sa papa mo ay nakaya kong patayin lahat, ikaw pa kaya ang hindi?" Sagot ni Mirabela at itinuon sa kanya ang hawak nitong kutsara. Napalunok si Ryle. Bigla siya natakot sa nag-aapoy na mga mata ni Mirabela habang nakatingin sa kanya. Maya-maya lang ay tumalikod na ito paalis at siya naman ay napapunas na sa kanyang noo. Pagkatapos niyang kumain ay pinakaalaman niya ang alak ng kanyang papa dahil parang gusto niyang maglasing ngayong gabi hanggang sa makatulog siya. Naglakad siya palabas ng mansyon at sa exit door siya dumaan dahil nasa likuran ang pool at naisipan niya magstay muna doon habang umiinom. Pero natigilan siya nang makita na nauna na pala sa kanya si Mirabela. Nakasuot ito ng roba habang nakatayo sa maliit na hagdan ng pool at papalusong na yata. Maya-maya lang ay napalunok siya nang hinubad nito ang suot na roba at pumadausdos sa katawan nito. Nang makita niya ang kabuuan nito habang suot ang underwear ay parang nag-iinit ang kanyang buong paligid. Mas mainit pa kesa sa nainom niyang alak na hawak pa niya ngayon ang bote. Nakatutok lang ang kanyang tingin sa babae habang papalusong ito sa pool hanggang sa nakita na lang niyang pabalik-balik ng langoy si Mirabela na parabang masyadong galit sa mundo. Pero mas lamang ang galit niya ngayon dahil attractive ang babae para sa kanya. Ngayong nakita na niya ang katawan nito. Itinapon ni Ryle ang boteng hawak nang ubusin na niya ang laman nito. Saka agad na tumalon sa pool. Nang mapansin ni Mirabela na lumalangoy na siya papalapit rito, ay agad na itong umalis. Pero naabutan niya ito at hinawakan niya ng mahigpit sa braso. "Saan ka pupunta? Iniiwasan mo ba ako?" May inis sa tanong ni Ryle. Walang reaksyon ang muka ni Mirabela habang nakatingin sa kanya. "Bitawan mo ko." Matigas ang boses na sagot nito. Kaya ang ginawa niya, hinawakan niya ito sa bewang at hinila papalapit sa kanya. Nang subukan niyang halikan ang leeg nito, ay agad lumapat sa kanyang muka ang malutong nitong sampal. Sobrang sakit ng pakiramdam ni Ryle, kaya agad niyang inabot ang muka nito at hinalikan ito sa labi ng sobrang tagal. Nang sampalin siya nito uli, ay hinawakan niya ang kamay nito, kaya hindi lumapat sa kanyang kabilang pisngi. Makakatanggap sana siya na mag-asawang sampal ngayong gabi. "Tigilan mo na ang pananakit sa akin at ang pananakot dahil magmula ngayon, gagawin kong impyerno ang buhay mo," sabi ni Ryle at binitawan ng kamay nito at umahon sa pool. Habang si Mirabela naman ay nag-uunahang tumulo ang kanyang mga luha habang sinusuot ang kanyang hinubad na roba. Pumasok na siya agad sa kwarto at dumiretso sa banyo para magbanlaw. Habang nagsasabon ay naisip niya ang nangyari kanina sa pool. Napatanong siya sa kanyang sarili kung ano ang kanyang nagawang mali. Bakit nararanasan niya ang ganitong bagay? Masama ba siyang tao? Tumulong lang naman siya, tapos siya pa ang napapasama. Maya-maya lang ay lumabas na siya ng banyo. Nang makapagbihis siya, lumabas siya ng kwarto at pinuntahan ng kanyang papa. Kumatok siya ng ilang beses. Pumasok naman siya agad nang marinig ang boses nito sa loob. "Okay ka lang ba, iha?"
Tanong ng papa niya. Opo, pero medyo pagod sa trabaho. Nakangiting sagot ni Mirabela. Parang gusto niyang mapaiyak nang maisip na darating ang araw na iiwanan na niya ang mansyon at hindi na niya makikita pa ang matandang ito. Napakabait na tao pero siya ring sobrang haba ng sungay ng anak kaya nakakalungkot dahil ayaw niya maging dahilan na magkagalit ang mag-ama. Matanda na ito at hindi na kailangan ma-stress. Naitawag pala sa akin ni Tina ang nangyari sa pakikipag-usap mo kay Mr. Lagdameo. Hindi ako makapaniwala sa naging alok niya. Hindi naman ako makakapayag na mapahamak ka para lang lalago ang ating kumpanya. Ang tulad niya ay hindi naman kailangan basta pag-igihan mo lang ang trabaho. Masayang masaya ako dahil nagagampanan mo ng maayos ang trabaho mo at makakapagpahinga na ako ng maayos at nakakagala na walang iniisip. Nakangiting sabi ni Papa Samuel at hinawakan ng kanyang kamay. Sige po, sagot ni Mirabela. Hindi naman si Mr. Lagdameo ang iniisip niya, kundi ang anak nito. Hanggat siya ang namamahala ng kumpanya, ay hindi siya nito titigilan. Makalipas ang 1 oras, ay nasa loob na siya ng kanyang kwarto, nakahiga habang nakatitig sa ceiling. Naisip niya ang kanyang buhay sa bundok at mas lalo na ang kanyang bahay. Kung babalik siya doon, ay paniguradong magkakaroon siya ng peace of mind. Kinabukasan, pumasok si Mirabela ng opisina na sobrang tamlay. Hindi niya alam kung ano pa ang pwedeng magawa ni Ryle sa kanya kapag nagtagal siya rito. Okay ka lang, Mirabela? Tanong ni Tina pagpasok niya ng opisina. Parang hindi ko na kaya magtagal rito. Naiiling na sagot ni Mirabela. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Tina at tinulungan siya nitong makaupo. Gagawin lahat ng anak ni Papa na paalisin ako rito at nagkatampuhan na silang mag-ama dahil sa akin. Sagot ni Mirabela at napasandig sa couch. Kailangan ka ni Sir Samuel at hindi maging rason si Ryle para umalis ka. Labanan mo siya at ito lang ang sabihin ko sa'yo. Labas ka na sa kung anumang problemang meron silang dalawa. Dati na silang may issue bago ka pa dumating. Get it? Sabi ni Tina. Hindi ko alam ang gagawin ko ngayon. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos. Sagot ni Mirabela at napabuntong hininga. 2 buwan ang nakalipas ay hindi pa rin si Mirabela pinapatahimik ni Ryle. Desidido talaga itong alisin siya sa mansyon at kumpanya. Kaya siya naman ay nagpipigil sa pagganti dahil baka kung ano pa man ang magawa at masaktan niya ito physically. May mga pagkakataon na binubutasan nito ang gulong ng kanyang kotse. Yung cellphone niya itatago at maibabalik ng ilang araw. Makikita na lang niya na nasa labas ng kanyang kwarto. Sino pa bang iba ang gagawa nun kung ito lang naman ang may malaking galit sa kanya? At pinaka-worse ay sinasabotahin nito ang lahat ng kinakausap niyang investor na nagpainis sa kanya ng sobra. Nasa loob na siya ng kwarto ngayon. Kahit anong gawin niyang pagpikit sa kanyang mga mata ay hindi talaga siya makatulog. Itinali muna niya ng maayos ang kanyang buhok bago lumabas ng kwarto. At magmula noong hinalikan siya ng lalaki noong nasa pool sila ay hindi na siya nagpunta sa likod ng mansyon. Maya-maya lang ay nasa labas na siya ng pinto ng kwarto ni Papa Samuel. Magpapaalam na siya na uuwi na ng bundok kahit ayaw nitong pumayag. Napupuno na siya sa pambubwisit sa kanya ng anak nito. Pasok, sabi ni Papa Samuel. Itinulak naman niya ng dahan-dahan ang pinto. Saka nakangitim pumasok. Tapos na niya itong ipinagtimpla ng gatas at ipinagslice ng prutas kanina. Kaya wala na siyang dala ngayon. Bakit iha, may problema ba? Tanong ni Papa Samuel habang nakangiti. May sasabihin lang ako, Papa. Gusto ko sanang bumalik na sa bundok. Sagot ni Mirabela na parang maiiyak na. Dahan-dahang bumangon si Papa Samuel at naupo habang nakatingin sa kanya. May pag-aalala sa mukha nito nang tignan niya.
Mahirap sa kanya ang naging desisyon, pero kailangan niyang gawin para sa ikitatahimik ng lahat. Bakit? May nangyari ba? Baka stress ka lang at kailangan mo ng bakasyon sa ibang bansa. You can go ahead kahit 1 buwan lang. Nakangiting sabi nito. Hindi na kailangan ng bakasyon sa ibang bansa. Aalis na talaga ako for good. Hindi ako pinapatahimik ng anak mo. Kung ano-ano na lang ang ginagawa niya sa akin para mapasipa ako rito sa mansyon. Mas lalo na sa kumpanya. Naiiling na sagot ni Mirabela. No, kakausapin ko si Ryle. Pagsasabihan ko siya. Sabi ni Papa Samuel. Napabuntong hininga si Mirabela. Hinawakan niya ang kamay ng matanda at pinisel. Hindi na kailangan, Papa. Baka mag-away na naman kayo ng dahil sa akin. Siguro, umalis na ako para naman magkaroon kayo ng banding na mag-ama. Baka yun lang ang kailangan niya. Siguro naman, ito na ang pagkakataon niya na pamahalaan ng kumpanya. Sa tagal ng panahon na hindi siya pumayag sa alok mo. Kung sa amin dalawa, siya ang may mas karapatan. Sagot ni Mirabela. Please stay, Iha. Mas mapapanatag ang loob ko kapag nandito ka sa poder ko. Paano na lang kung madadatnan mo sa bundok iyong mga taong iyon? Tanong ni Papa Samuel. Kaya ko na po ang sarili ko, Papa. Sagot ni Mirabela. Maya-maya lang ay bumaba ng kama si Papa Samuel saka lumabas ng pinto nang walang pasabi. Napakagatlabi na lang si Mirabela dahil alam niyang nagtatampo ito sa kanya. Kinabukasan ay maaga nagising si Mirabela. Papasok muna siya sa kumpanya para magpaalam kay Tina. Good morning, Aling Nelda. Bate ni Mirabela nang madatnan niya ang matandang babae sa sala habang nagkakape. Magandang umaga din sa iyo, ma'am. Nakangiting sagot ni Aling Nelda. Hindi pa ba sila gising? Tanong ni Mirabela. Si Papa Samuel at Ryle ang ibig niyang sabihin. Hindi dito natulog si Ryle at si Sir Samuel. Umalis kagabi at hindi nagpasabi kung saan pupunta. Sagot ni Aling Nelda. Nag-guilty naman bigla si Mirabela dahil sila ang huling nag-usap bago ito umalis. Pagdating niya ng building ay dumiretso siya agad sa loob ng opisina. Nadatnan niya sa Tina na nakasimangot. Alam mo ba kung saan nagpunta si Papa kagabi? Tanong ni Mirabela at nilapag sa ibabaw ng mesa ang dalang sling bag. Hindi, itinawag lang niya yung tungkol sa pag-alis mo. Hindi ganun kadali yun na bitawan ka niya. Ngayon pa ba na unti-unti ka nang tinatanggap ng mga board of directors? Sagot ni Tina. Wala akong peace of mind, Tina. Alam mo naman na palpak ang lahat ng ginawa ko ngayong mga buwang lumipas dahil kay Ryle. Naiiling na sabi ni Mirabela. Nagpapapansin lang yun dahil hindi mo pinapansin? Nakangiwing sagot ni Tina. Iba yung nagpapapansin sa namimersonal kaya hindi talaga ako magdadalawang isip na umalis dahil hindi ko na talaga makaya ang kagaspangan ng ugali niya. Tutal sanay naman ako sa hirap kaya walang problema. Sabi ni Mirabela. Paano si Sir Samuel? Alam kong hahanap-hanapin ka nun. Tanong ni Tina. Hindi kami magkadugo. At saka, andyan naman si Ryle. Alangan namang hindi niya alagaan ang kanyang ama at itong company. Sagot ni Mirabela. Pero mamimiss kita. Malungkot na sabi ni Tina at niyakap siya ng mahigpit. Masasanay ka rin. Sagot ni Mirabela at yumakap din sa dalaga. Sa kabilang banda naman ay naging successful ang plano ni Ryle na paalisin si Mirabela sa mansyon at sa kumpanya makalipas ang 2 buwan. Pero may parte sa kanyang puso na hindi nasiyahan sa nagawa lalo pa at hindi siya pinapatulog sa halik niya rito. Nasa isang hotel siya ngayon, nakapirme nang makatanggap siya ng masamang balita na isinugod sa ospital ang papa niya. Dahil sa paninikip ng dibdib, kaya agad siyang nag-check out sa hotel at nagmamadaling pumunta sa ospital. Kamusta ang papa, Manang? Tanong ni Ryle nang madatnan niya ang matandang babae sa labas ng kwarto. Okay na siya.
Nasa loob, nagpapahinga. Siguro hindi niya lang matanggap na bigla na lang umalis si Mirabela kahit anong pigil niya rito. Sagot ni Manang. Napapailing na lang si Ryle at dahan-dahang itinulak ang pinto saka pumasok sa loob. Anong ginagawa mo rito? Hindi ko kailangan ng awa mo sa akin. Kung tutuusin ay ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Okay na sana ang lahat pero sinira mo. Kapag may nangyaring masama sa akin o kay Mirabela, kakalimutan ko naging anak kita dahil hindi ganyan ang pagpapalaki ko sa'yo na kailangan manira ng ibang tao para makuha ang gusto. Nag-aapoy ang mga matang sabi ng papa niya. Ipinaglaban ko lang ang karapatan ko bilang anak mo at gusto ko lang na sa akin pa din mapupunta ang yaman na para sa akin at hindi sa isang outsider lang. Sagot ni Ryle. Talaga? Bakit nandito ka pa? Bakit hindi mo pinamahalaan ng kumpanya ngayon? Don't expect na babalik ako doon pagkatapos ng nangyari dahil wala na akong pakailam kung anong kahihinatnan ng kumpanya ngayon. Sabi ng papa niya. Napailing si Ryle. Ang sakit namang isipin na mas kinakampihan ng ama niya ang ibang tao kaysa sa sarili nitong anak. Kahit sa ang anggulo tignan, mali ka naman talaga. Sabi ng isang bahagi ng isip niya. Napakagatlabi na lang si Ryle dahil hindi naman talaga siya lubos na masaya pagkatapos ng mga nagawa niya. Dapat nga magpa-party pa siya dahil nawala na sa landas niya si Mirabela. Pero bakit ganun? Sobrang bigat ng dibdib niya dahil ba sa tuluyang nagkasira silang mag-ama. Sa mga sumunod na araw ay nakalabas na ng ospital ang ama niya at hindi pa rin siya pumapasok sa kumpanya. Tanging si Tina lang ang nandun. Ano bang alam niya sa pamamalakad noon? Papaakyat na siya ng hagdan. Papasok sana sa kanyang kwarto nang makasalubong niya si Manang Nelda na pababa. Bit-bit nito ang isang tray na may lamang pagkain at malungkot ang muka nito. Bakit Manang? Hindi ba kumain si Papa? Tanong ni Ryle. Oo, ilang araw na. Palagi na lang niyang sinasabi na busog siya at ayaw niyang kumain. Pero alam kong masama ang kanyang loob kaya siguro mas pipiliin na lang niyang mawala. Namumutla na nga Ang ikinatatakot ko na baka matuluyan. Sagot ni Manang. Tawagan niyo kaya si Tina. Baka mapakiusapan niya si Papa na kumain. Sabi ni Ryle. Dito na galing si Tina. Pero ayaw pa rin niya. Kung tutuusin, ikaw ang may kasalanan kung bakit nagkaganon ng papa mo. Hindi mo siya inunawa at hindi mo naiintindihan ang longing ng isang amang gustong magkaroon ng anak na babae dahil hindi ka naman dito nakatira noon. Buti sana kung nag-asawa ka agad pero hindi naman. Gusto mo lang maglaro at paiba-iba ng girlfriend. Kung madidisgrasya si Sir Samuel, konsensya mo. Sagot ni Manang at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Naiwang natigalgal si Ryle. Maya-maya lang ay pumasok na agad sa kwarto ng papa niya, si Ryle, upang i-check ito. Napabuntong hininga siya nang mapansing namumutla ito na kahit tulog ay nakakunot ang noo na para bang may iniinda. Ngayon lang niya naisip na malaki pala ang impact ng pag-alis ni Mirabela sa kanyang papa. Dahil nagkakasakit na ito, na isang bagay na hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili. Ngayon lang niya napagtantong nagkamali pala talaga siya. Naupo siya sa bakanteng upuan malapit sa drawer at nilabas ang kanyang cellphone. Habang nag-i-scroll siya online ay nakuha ng kanyang atensyon ang isang video na napadaan sa kanyang wall. Ang akala niya simpleng video lang ng movies. Pero napanganga siya nang makita ang muka ng kanyang papa na nasa video. Nakatulala lang siya habang pinapanood ang kaganapan hanggang sa matapos. Ngayon lang niya napagtanto na sobra ang sakripisyo ni Mirabela para mailigtas ang ama at nagpapatunay ang nangyari sa mga ito sa kawayang tulay na iyon na nakita niya sa video. Makapigil hininga nang makita niyang nakalambitin na ang kanyang papa habang nakahawak sa lubid.
Konti na lang, mahuhulog na ito. Mabuti na lang, sobrang malakas ang babae na mahila ang matanda pataas. Kaya ngayon lang niya nalaman na gusto lang pala talagang ibalik ng papa niya ang pabor na iyon kay Mirabela. "Anong ginagawa mo dito?" tanong ng papa niya. "Chinek ko lang ang kalagayan mo, papa. Ang sabi kasi ni Manang Nelda, hindi ka raw kumakain." Sagot ni Ryle. "Huwag kang magpanggap na concern ka sa akin. Gayong wala ka naman talagang pakialam." Naiiling na sabi ng papa niya. "Matapos kong makita ang video na nangyari sa iyo ay napagtanto ko at naamin sa aking sarili na nagkamali ako. Huwag kang mag-alala, hahanapin ko si Mirabela at hihingi ng tawad at pabalikin na rito." Sagot ni Ryle. "Anong video?" Nakakunot ang noong tanong ng papa niya. Kaya agad naman niyang pinakita ang video na pinanood kanina sa kanyang ama. "Iyan papa, tignan mo." Sagot ni Ryle. "Saan galing ito? Ibig sabihin, may tao pa sa bundok bukod doon sa amin at ng mga taong kumidnap sa akin?" Tanong ng papa niya. "Siguro, dahil hindi naman yan lalabas kung walang kumuha ng video." Sagot ni Ryle. Napailing na lang ang papa niya habang nakatunghay sa video. "Ito ang pinaka nakakatakot na nangyari sa buhay ko. Ang akala ko, hindi na ako makakauwi ng buhay ng panahong iyon at hindi na tayo magkikita. Pero dahil sa tulong ni Mirabela, nakatakas kami. Kaya nakakalungkot dahil hindi mo naiintindihan ang punto ko. Wala na siyang magulang. Ulilang lubos na siya. At tayo lang sana ang meron siya, pero anong ginawa mo? Hindi naging maganda ang pinapakita mo sa kanya." Naiiling na sabi ng papa niya. "I'm sorry, papa." Naiiling na sambit ni Ryle. "Kay Mirabela ka humingi ng tawad, huwag sa akin." Sagot ng papa niya. Samantalang si Mirabela naman ay nasa opisina. Umalis man siya ng mansyon pero hiniling ni Tina na wag na lang siyang bumalik sa bundok. Kukuha lang muna siya ng condo unit at doon tumira at papasok sa kumpanya araw-araw dahil wala namang planong pumalit si Ryle. May saltik siguro ang lalaking iyon. Parang wala sa ayos ang utak. "Wala ka bang planong dumalaw sa mansyon? Nagkasakit si Sir Samuel dahil sa pag-alis mo. Sa sobrang lungkot, ilang araw nang hindi kumakain. Pinuntahan ko nga noong nakaraan at pinakausapan na kumain na siya pero hindi nakikinig sa akin." Naiiling na sabi ni Tina. "Ayoko, baka nandun si Ryle. Ayaw kong makita ang pagmumukha nun." Sagot ni Mirabela. "Please lang, kahit para sa matanda na lang, kawawa naman kapag magkakasakit." Sabi ni Tina. Bigla naman nakaramdam ng lungkot si Mirabela at guilt na rin. Kaya wala siyang choice kundi ang pumunta mamaya. "Sige, pupunta ako mamaya." Sagot ni Mirabela. Naging masaya naman ang reaksyon ni Tina dahil sa sinabi niya. Bandang hapon ay sumakay na ng taxi si Mirabela at nagpahatid sa mansyon. Nag-doorbell siya ng ilang beses at may nagbukas naman ng gate para sa kanya. "Bumalik ka, Ma'am Mirabela?" Tanong ni Aling Nelda sa masayang tono. "Hindi po, dumalaw lang ako." Sagot ni Mirabela. "Hindi mo talaga matitiis ang papa mo, halika pasok ka." Sagot nito at nagpatiuna sa paglalakad papasok sa loob. Dumiretso sila sa kwarto ng matanda at muntik na siyang mapaiyak nang makita ang itsura nito. Sobrang payat na at namumutla. Kaya agad siyang lumapit rito at niyakap ito ng sobrang higpit. "Ikaw ba ito, anak? O nananaginip lang ako?" Tanong ng papa niya. Natutulog kasi ito pagdating niya kaya siguro nagulat dahil sa pagyakap niya. Sumenya siya kay Aling Nelda na ipaghanda ng pagkain ang matandang lalaki. Tumango naman ito at agad na tumalima paalis ng kwarto. "Ako ito, papa. Bakit ang payat mo na? Hindi ka ba kumakain?" Sagot ni Mirabela. Bumangon ang matandang lalaki
at umayos ng upo saka napatingin sa kanya. Sobrang lapad ng naging ngiti nito habang nakatingin sa kanya at biglang nagkaroon ng buhay ang muka. Nalulungkot lang ako dahil akala ko hindi ka na babalik pero ngayon okay na ako dahil bumalik ka na. Nakangiti nitong sabi. Ngumiti lang siya pero ayaw niyang sabihin na hindi siya babalik rito. Mas lalo ang titira dahil baka malulungkot na naman ito. Pagdating ng pagkain ay agad niyang pinakain ng matanda at pinainom ng gatas para bumalik na ang lakas nito. Maya-maya lang ay biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Ryle. Bigla namang napatayo si Mirabela pero imbes na magalit ito sa presensya niya ay ngumiti pa ito ng sobrang lapad. Dahilan para mapanganga siya sa gulat. Naging kulay pula na ba ang bulalakaw o sadyang nag-iba na ang ikot ng mundo? Nilagyan niya ng kumot ang matanda saka dinaanan lang si Ryle palabas ng kwarto. Hindi niya alam na sumunod pala ito sa kanya. Sandali lang Mirabela, pwede ba tayo mag-usap? Pigil nito sa kanya. Ano namang pag-uusapan natin dalawa? Nakataas ang kilay niyang tanong. Tumitig ito sa kanya at hinawakan na lang bigla ang kanyang kamay. Hindi naman siya nakahuma sa ginawa nito. Sorry, patawarin mo ko sa lahat ng nagawa kong mali sa'yo at sa mga nasabi kong masasakit na salita. Sagot ni Ryle habang hawak-hawak ang kanyang kamay. Okay lang, hindi naman ako marunong magtanim ng sama ng loob sa isang tao. At saka, kalimutan mo na ang nangyari. Ang mabuti mong gawin, bumawi ka sa papa mo. Nakangiting sabi ni Mirabela. Wala namang masama kung patawarin niya ang lalaki. Dahil kung iisiping mabuti, naiintindihan naman niya ito. Salamat. Uumpisahan ko ng bumawi sa kanya. Pero pas ako sa pamamahala ng kumpanya. Ikaw na ang bahala doon. Hindi ko talaga gusto yun. Natatawa nitong sagot. Sige, aalis na ako. Paalam ni Mirabela. Saan ka pupunta? Tanong ni Ryle. Uuwi na. Nandito lang ako para dumalaw. Sagot ni Mirabela. For sure, hahanapin ka ni Papa pagising niya. Kaya bumalik ka na rito. Okay na tayo, di ba? Tanong ni Ryle. Pag-iisipan ko. Nakangiting sagot ni Mirabela at bumaba na ng hagdan. 1 linggo ang nakalipas nang makabalik sa mansyon si Mirabela. Kahit ayaw niya, ay palagi siyang pinupuntahan ni Ryle doon sa kanyang kondo at kinukulit na bumalik na siya para tuluyan ng maging masaya ang papa niya. Siya na talaga ang namamahala ng kumpanya dahil matigas ang paninindigan ng binata na hindi nito forte ang pagnenegosyo kaya hindi na niya ipinipilit pa. Hindi na pala bumalik ng state si Ryle dahil gusto na nitong mag-stay sa mansyon para maalagaan ng ama at makabawi na rin sa ilang taon nitong pagkawalay sa matanda. Kinalimutan na nilang dalawa ang nangyari noon na parang aso't pusa sila na nag-aaway dahil sa yaman ng mga ito na wala naman siyang planong makihati. Basta't may maayos lang siyang matitirhan, magandang trabaho, ay hindi na siya maghahangad ng iba pa. Ang swerte na niya dahil sa mga taong nagmamahal sa kanya na hindi man sila kadugo ay tinuring silang pamilya. Sa nagdaang araw, buwan at taon ay naging close silang dalawa ni Ryle. Hatid sundo siya nito sa trabaho at dinala na kung saan saang lugar upang magbakasyon. Naging opisyal na siyang anak ni Papa Samuel nang maging boyfriend niya si Ryle dahil nagkadevelopan sila ng feelings sa isa't isa. Sila lang naman kasi ang palaging magkasama. Umaasa siya na sana magtatagal ang kanilang pagmamahalan hanggang dulo bilang isang pamilya.